Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-282 na kabanata. Ang pagsunog sa ebidensya. Si Chelsea ay nagtanong, ang tono nito ay puno ng pagkasuklam. Saan kayo natuto mag-isip? Sa Police Academy. Maliwanag na hindi nila nagawa ng maayos ang trabaho. Ang dalawang police officer ay napahiya. Si Chelsea ay naging medyo maharas, pero nakagawa sila ng pagkakamali, kaya tahimik lang sila at tinanggap ang pagbatikos. So, ano ang nalaman niyo sa matandang babae? Tanong ni Chelsea. Nakilala niyo ba siya? Nanood kami ng maraming surveillance footage pero hindi kami sigurado kung sino siya, wika ng isang pulis. Sinigawan nito ni Chelsea. So, hindi lang sa hindi niyo na nakilala ang matandang babae, pinayagan niyo rin na makuha ang katawan ni Saul. Magaling na trabaho. Sabihin niyo sa akin ano ang magandang nagawa niyo ngayong araw. Sigurado ako na wala, wika ni Layla, isa sa mga police officer na isinama niya. Pinilit ni Chelsea pakalmahin ang kanyang sarili. Wala nang dahilan upang mag-aksaya ng oras upang isisisa kung kanino man. Kailangan niyang ituloy ang investigasyon upang malaman ang katotohanan. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkawala ng aking pasensya, wika ni Chelsea, at huminga ng malalim. Ipagpatuloy niyo ang paghahanap sa matandang babae. Gusto kong malaman kung sino siya at kung nasaan siya. Tumingin ito kay Layla at sa iba pang mga pulis. Tingnan niyo kung sino ang kumuha ng katawan ni Saul. Susunod na lang ako sa inyo. Ang apat na pulis ay naghiwa-hiwalay, at nagpunta sa mga ibinilin sa kanila. Si Chelsea ay naglakad patungo sa exit upang lumanghap ng sariwang hangin. Kailangan niya ng ilang minuto upang kumalma, at pagkatapos ay iukol muli ang sarili sa investigasyon. Nang malapit na siya sa pintuan, nagring ang kanyang cellphone. Ang number ng tumatawag ay bago. Kaya inilista muna niya ito, bago sagutin. Ipinamigay niya ang kanyang numero sa maraming tao, umaasa na matutulungan siya sa maraming mga kaso. Hello, wika niya, sino ito? Officer Wood, kamusta ka na? Tanong ni Chris. Natandaan ni Chelsea ang boses nito, at lumala ang kanyang tensyon. Ikaw ang nasa likod ng mga pangyayari ngayong araw, tama ba? Tanong niya. Alam niya na si Chris ang responsable sa pagkamatay ni Saul at pagkawala ng katawan nito. Officer Wood, mag-ingat ka sa mga ibinibato mong akusasyon ng walang dahilan. O kung hindi, magdedesisyon ako na sampahan ka ng slander, wika ni Chris. Alam ni Chelsea na tama si Chris. May karapatan itong maghabla. Si Chris ay tumawa nang siya ay napatahimik. Huwag kang magalit. Si Saul ay binigo ako, kaya tinapos ko na ang walang pakinabang na buhay niya. Si Chelsea ay hindi nag-alangan, si Chris ang nagpadala ng pumatay kay Saul. Pero hindi niya ito mapatunayan. Narinig ko na kinuha ng kaibigan ni Saul ang kanyang katawan, sa morgue, casual na wika ni Chris. Medyo matagal din siya nagtrabaho sa akin, kaya sinabi ko sa kaibigan niya kung saan ito matatagpuan. Nasaan si Saul ngayon? Tanong ni Chelsea. Kung matatagpuan niya ang katawan, baka makakuha siya ng mga palatandaan, at ma-solve ang kaso. Siya ay nasa Shady Funeral Parlor. Alam ni Chelsea kung saan ito. Nagsimula siyang maglakad palabas ng ospital. Pero muling nagsalita si Chris. Natatakot ako na posibleng hindi muna makita ang katawan ni Saul. Ang scheduled ng kanyang cremation ay ilang sandali na lang, wika ni Chris. Ano? Sigaw ni Chelsea. Si Saul ay importante sa kasong ito. Inuutusan kitang ipatigil mo. Huwag mo siyang ipa-cremate. Pasensya na, Officer Wood, ang tono ng boses nito ay hindi humihingi ng paumanhin. Ang kaibigan ni Saul ay gusto na siyang pagpahingahin sa lalong madaling panahon. Ang kanyang ataol ay ilalagay na sa pugan, at malakas na ang apoy. Si Chelsea ay napatili, na pinapatigil sila. Sinabi ni Saul, Officer, gusto kong tumulong, pero natatakot ako na huli na ang lahat. Ang katawan ni Saul ay wala na. Pero, bakit hindi ka pumunta, upang makita ang kanyang abo, at makakuha ng mga palatandaan? Makakatulong ba iyon? Chris, napakasama mo, sigaw ni Chelsea. Isang araw ay aarestuhin kita upang pagbayaran ang hustisya, sa bawat isang pirasong krimen na iyong nagawa. Sige, ang boses nito ay nanunuyo. Hihintayin ko ito. Maliwanag na hindi niya inaasahan na darating ang araw na iyon.
Umaasa ako na, naaalala mo ang sinabi ko, tungkol sa paninirang puri. Dapat ay nag-iingat ka sa mga salitang sinasabi mo sa akin, at tinapos na nito ang tawag. Si Chris ay pinanood ang ataol ni Saul na itinutulak sa pugon. At alam na wala ng ebidensya na matatagpuan si Chelsea. Tumalikod si Chris at naglakad palabas. Bago siya makipagtuos kay Chelsea, kailangan muna niyang asikasuhin ang Clifton family dahil mas importante ito. Sa oras na masakop ng Stedman family ang pagkontrol sa Baltimore underworld, ang lahat ay babagsak na sa iisang lugar. Si Chris ay sumakay sa kanyang sasakyan, at sinabi sa driver kung saan pupunta. Umupo ito sa likuran at nag-isip kung paano pakikitunguhan si Joseph Clifton. Sa pag-iisip, siya ay medyo kinabahan. Sa buong buhay niya naririnig niya kung gaano kalakas at impluwensya ang Clifton family. Hindi ko inaasahan na darating ako sa ganitong kalagayan, sa isip niya. Noong bata pa ako, ang Clifton ay sobrang lakas. At ngayon isa ako sa wawasak sa kanila. Parang hindi ito totoo. Sa mga nakaraang taon pinag-uusapan na nila ito ng kanyang papa ng maraming beses. Determinado silang sakupin ang teritoryo ng Clifton family, at lahat ito ay naplano na. Pero ngayon ito na ang oras upang kumilos. Si Chris ay gusto muling kausapin ang kanyang papa, at hindi isusugal ang kanilang plano, sa isang pagkakamali. Kaya, imbes na bumalik siya ay nagpunta sa private villa. Ang villa ng kanyang papa ay hindi kalayuan, ito ay mararating sa simple at maruming kalsada. Si Art Stedman ay gusto ang kanyang privacy. Ang sasakyan ay huminto sa harapan ng villa, at si Chris ay lumabas. Mas mainit dito kaysa sa syudad. Si Art ay nakatayo sa harapan ng bintana, nagsisigarilyo, habang nakatingin sa senaryo. Ang kanyang wig ay nasa malapit na lamesa. Hindi niya hinahayaan na makita ng publiko ang kalbo niyang ulo. Pero sa bahay ay nagpapakatotoo siya. Dad, naayos ko na ang problema ko kay Saul, wika ni Chris, habang naglalakad papasok sa kwarto. Magaling sagot ni Art na hindi humaharap. Handa ka na ba na makipagtuos kay Joseph Clifton? Oo, sagot nito, na hindi naglakas ng loob na magpakita ng kakulangan ng confidence. Ang kanyang papa ay magagalit kung makikita na nag-aalangan siya. Si Art ay naglakad patungo kay Chris, at tinapik ang balikat para bigyan ng lakas at pag-asa. Pagkatapos ay dinampot nito ang cellphone at tumawag sa kanyang mga tauhan. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sagot ng magalang na boses. Kadalasan si Chris ang tumatawag sa kanyang mga kasama o utos. Kapag si Art ang tumawag, ibig sabihin, may malaking pwedeng mangyari. Magdala ka ng 10 tao sa Duque Casino ngayon gabi, at wasakin ito. Maging malupit kayo, at siguruhin na masisira ito ng gusto. Ang Duque Casino ay pag-aari ng Clifton family. Sa panggugulo at pagsira dito, nangangahulugan na ito ay nagpapahayag ng pakikipagdigma sa Clifton family. Opo sir, sagot ng lalaki sa kabilang linya. Kami na ang bahala dito. Tinapos ni Art ang tawag at ngumiti kay Chris na ang puso ay nagsimulang pumabog. Oras na masira nila ang casino na pag-aari ng Clifton family. Wala nang atrasan. Ang gera na matagal nang pinipigilan, ay magsisimula na. Ang sinumang pamilya na matatalo, ay mawawalan ng control sa Baltimore underworld. Ang pusta ay masyadong malaki. Si Chris ay nakaramdam ng kaba, pero pinilit niyang ngumiti sa harapan ng kanyang papa. Sa tulong ng Blood Brothers Gang, sila ay mananalo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.